Anak. Bakit, Dok? Kamusta na ang asawa ko? Operation was successful. Ay, salamat. Congratulations. Maraming salamat. Dok, si parents po. Oh, nasa recovery room na silang dalawa at siguro mga 2 hours lang dadali na sila sa mga private rooms nila. You're okay. Excuse? It's gonna be okay. Hi, Miguel. I got your message. Buti naman okay na si Tito Manuel. Oh, bakit parang hindi ka mukhang masaya? May iniisip ka na naman ba? Ha? Si Ana. Sorry, Ruth. What I mean is, hindi ko alam kung paano siyang harapin ngayon eh. Mukhang decidido na siyang magsampa ng kaso laban kina Papa at Connie. Miguel, what proof do they have? Wala naman silang pinanghahawakan, di ba? Bakit ka naman mumultuhin ni Ed? I am responsible for his death. Miguel, mas maigi pa siguro na iuwi mo na muna ang kapatid mo. She looks tired. Ma, no, I don't want. Sino kasama ko sa bahay? Pwede ba? Tumahimik ka nga. Kanina ka pa eh. Tita, ako na lang po maghahatid kay Connie. Sasamahan ko na rin po siya. Are you sure? Opo, kayo na lang po ni Miguel magbantay kay Tito Manuel. Oh, Ruth, you are such an angel. Thank you. Welcome po. Sige, ma. Pati ko na sila. Bye, Ma. Let's go. Sige. Okay, I'll wait for you. Teka, meron pa ba tayo mapapala dito? Hanap ka ng hanap, Ed. Makakahanap rin tayo ng ebidensya ang mga gamit natin laban sa kanila. Okay, sabihin natin meron siya ng ebidensya. Pero, hindi pa nga natin natapon yung kasi sinusunog. Hindi pa naman siguro. Kailangan tayo makakuha ng ebidensya na makakapag-link kay Connie sa pangalan ni Erling. Di ba siya pumatay sa'yo? Kailangan natin ng proof na si Connie ang nag-utos sa kanya. Nay, ako na po. Yo, Kam. Oo. Ano po? Pasay. Sila. Sige. Sige po, salamat. Anak, Nay? nandyan na ba yung bill ng kuryente? Opo. Pati po yung bill ng cellphone, Nay. Okay na. Ayan. Ako na lang mag-aakit sa taas. Sige po. Ha? Tuloy mo na yung ginagawa mo. Apa. Yung cellphone bill ni Connie. Di ba? Nakarecord dun yung mga number na tinatawagan niya. Baka may number dun si Erning. Oo, pero number lang nandun eh.
Hindi pangalan ni Ernie. Pero sige, baka magamit pa natin yun. Sige, try natin. Silipin mo to. O ano, Ed? Arnold, andito. Nandito yung mga cellphone bills ni Connie. Ed, kailangan natin makuha yan. Paano? Sandali, patingin nga. Oo. Ano? Oo nga, Ed, andun nga. Kailangan natin makuha yan, pare. Kailangan natin makuha yan. Paano kaya? Yung dumarating. Ano nangyari dito, Connie? Pinasok ka ba ng magnanakaw? We have to go. We have to go. Andito siya. Sino? 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 Connie, ano ba? Si Ed. Ano sinasabi mo? Si Ed. Andito si Ed. Ano ka ba? Ano ka ba? Tulungan niyo kami! Anong sabi mo bukas? Tulungan niyo kami! Dali lang! Magalang ka lang! Hindi pwede! Dito sila! Connie! Sabi ko sa inyo, hindi niya ako tatandanan! Connie! Connie! Hindi dapat siya makita nila mamatay niya dito. Connie! Kawawa naman ako. Huwag niyo ko iiwan, ha? Huwag niyo ko iiwan, ha? Tama, di ba, Rum? Hindi ko nga alam kung paano ko napaggalaw yun eh. Siguro dahil nung nakita mo si Connie, nagalit ka bigla. Pero, alam mo, nakachamba ka lang eh. Kasi ako, bago ko natutunan yun, medyo matagal na panahon kaya. Ano bale? Ed, malapit na akong gumising. Hindi ko na kailangan mo tutong magpagalaw ng bagay. Teka, paano nga ba natin makuha yung ebidensya? Sana bago ka man lang bumangon. Mang Badong! Mang Badong! Oh. Mang Badong, Mm. kailangan ko makausap si Ed. Nandito ako. Kararating pala niya. Ed, please, nakikiusap ako. Tigilan mo na ang kapatid ko. Huwag mo na siyang takutin. Huwag siyang matakot sa akin. Matakot siya. Oras na may pakulong namin siya. Alam mo yung mga nakita niya? Kulang pa nga yun eh. Para pagbayaran niya yung mga ginawa niya sa akin. Kulang pa raw yung kabayaran doon sa pagkakapatay kay Ed. Ed, please, nakikiusap na ako. Titigilan ko yung kapatid mo. Pero tutulungan mo ako para maipakulong sila ng papa mo. Itigilan daw niya sa panggugulong sa kapatid mo kung tutulungan mo ipakulong ang kapatid mo at yung papa mo. Ed,
kayang gawin yun eh. Pamilya ko pa rin sila eh. Akala ko iba ka. Pero nagkamali pala ako. Pareho ka lang nila. Ninakaw ng pamilya mo yung kinabukasan ko. Alam mo bang hindi lang yung buhay ko yung pinatay nila? Pati yung buhay ng mga taong mahal ko. Hindi lang si Ed ang pinatay niyo. Pinatay niyo rin ang nanay niya at si Ana. Ed, baka naman may ibang parang makong hustisyang hinahanap mo. Sabihin mo lang, handa naman akong tumulong eh. Aalagaan ko si Ana. Pati si Aling Munting. Habang buhay ako, hindi ko sila papapayaan. Lalayuan ko yung kapatid mo. Pero layuan mo din si Ana. Lalayuan niya ang kapatid mo. Pero lalayuan mo rin si Ana. Hindi mo kaya. Oras na lumapit ka kay Ana, babalikan ko yung kapatid mo. Pati yung mama at papa mo, itadamay ko. Oras na lumapit ka kay Ana, guguluhin niya ang kapatid mo, papa mo at mama mo. Talaga, kuya? Hindi na ako tatakutin ni Ed. Pamilya ko kayo. Hindi ko kayo magagawang basta-basta ilaglag. Salamat, kuya. Maraming salamat. Umayag si Ed ng ganun-ganun lang? Paano mo siya napapayag? Sinabihan niya ako na lumayo na ako kay Ana. Makakaya mo bang gawin yun? Kuya, salamat ha. Hindi mo to pagsisisihan. Nagkakaipitan na, doon lumalabas ang tunay na kulay ng tao. Mabuti na ngayong hanggat maaga. Nagpakilala na siya agad. Mabuti pa ngayong si Terence eh. Gwapo na. Mabait pa. Kinukulit ako ng anak mo. May ebidensya daw doon sa filing cabinet ni Connie. Kabisado mo yun, hindi ko alam yun. Pwede ka, di ba? Terence, anak, tuloy na ba yung kaso niyo laban sa mga De Ocampo? Kahit anong mangyari, susuporta ako sa inyo. Hi, Terence. Pasensya ka na ngayon lang ako nakadalaw. Eh bakit ba naman kasi lahat ng magustuhan kong lalaki siya ang gusto? Kung hindi ko nakuha si Ed, this time hindi ako papayag. Makukuha ko si Terence. Ma'am Connie. Meron ako ipapagawa sa'yo para kay Daddy.